We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Praise the Lord! Pebrero na, Ate Maru, ang bilis tumakbo ng panahon, taong 2025. Para kamakailan lang 2024, ano po? Oo, anak ko, talagang, 1 year is just very fast pag pabayaan mo lang. Oo, ang bilis tumakbo ng 1 year, para 1 taon lang Ganun kabilis. Purihin ng Panginoon sa panahong ito. Very excited ako, Ate Maru, kasi ang ating guest ay talaga namang matunog ang pangalan niya sa Pilipinas, kahit dito sa Estados Unidos at Australia. Yes. And we are so happy na in spite of his busy schedule, tinanong ko siya kung pwede. Ate Maru, pwede ako. Wow. Amen. Praise God. So ang ating special guest ay hindi siguro familiar masyado ang pangalan sa inyo, no? But you know what? His songs have been part of mainstream original Filipino music and papuri since 1980. Kasi ang papuri started 1979. Di ba? Ikaw, 1980 ka, Pastor Dave, nandun ka pa, di ba? 1970 na sinimulan yan. Mga gitara pa na galing sa 7 gatang ginamit natin. So, ang ating guest ay he wrote the popular OPM hits like Can't Find No Reason, sung by Louie Heredia, Ikaw Lamang, popularized by Jasha Padilla, and remade by Jano and Jaya. Kung Alam Mo Lang, sung by Joan Lorenzana, Till the End by Martin Rivera. Wow. No Mount Too High by Gary Valenciano, Tatlong Mukha ng Pag-ibig, inawit ni Sharon Cuneta, among many other OPM hits. For sa ating namang papuri ministry, he wrote the song, the very first composition, sabi niya, Diyos na Tunay, at Naroon Ako, Sino Ka Man, Dinggin Mo, Gamitin Mo Ang Buhay Ko, among many others. And ito pa, Joji, or our guest, won numerous awards and songwriting competitions, including the Grand Prize in 1997 Asia Song Festival in Hong Kong for the song You Lift Me Up, interpreted by Jaya, and a Grand Prize in 1999, a Metro Pop Song Festival for the song Can't Stop Loving You, interpreted by Lani Misalucha. I think this is also the time na nanalo si Kuya Junji dyan. Our guest is a graduate of Industrial Engineering and Operations Research from the University of the Philippines, Diliman, Quezon City. He has worked and lived in Asia, Australia, and North America as an IT executive. He is currently the Senior IT Director for one of the largest private universities in America. He is also the author of 2 books on artificial intelligence. Oh, wow. He's married to Dr. Elisa Simon, and they have 3 children, Joshua, Elisha, and Grace. Well, mga kaibigan, let's welcome to the program together with you, Dave, Mr. Doji Simon! Wow! Doji, we're so excited! Ako rin po. Marami pong salamat for having me in your program po. At marami pong salamat sa Far East Broadcasting Company. Salamat po. Yeah. Alam mo, G, I don't know if we have really met personally when you were in the Philippines. Mahiyain ka yata, hindi ka nagpapakita. Malayo ho yung karuhatan. But then the song was so beautiful. And one of the songs that talaga na hit Kuya Dave is
yung Naroon Ako na kinanta din ni Janet Rodrigo. Mim na siya ngayon. Wow. And she lives in Chicago right now. So, G, lead us to your life when you first came to know the Lord. Istorya mo naman sa amin, ikwento mo naman sa amin ni Kuya Dave mo at sa ating mga tagapakinig ngayon sa ating program Weekend Duet. Ay, opo, Ate Maru. And you know, it's a pleasure to be able to share yung journey ko po sa faith, ano? And before I do that, Kuya Dave, barkada ko po si Junji. Oh, praise the Lord. Parang homecoming ang feeling ko. Amen. Lagi ka ng pamilya, iho. Lagi Yes. niya, ang Kuya Junji mo, laging bukang bibig niya. Si Kuya Dolgy. Ako rin. Exactly. Ako rin, Junji yung bukang bibig. Oo, exactly. Yeah. So, Ate Maru and Kuya Dave, ako po ay lumaki na ang background po ng family ko is Catholic. Ang father ko is Catholic. Although hindi ko sasabihin na devout, no? Dadalhin niya ako sa simbahan. Matagal na yung 5 minutes. Nando kami sa likod. Papasok kami yung simbahan, tapos lalabas na kami. So yun yung faith ko nung bata ako growing up. And then, dun sa side ng mother ko, while I was growing up, I learned na nasa kami, Protestant side, no? In fact, yung ninuno ko pala, ang pangalan Bishop Cecilio Lorenzana, is one of the first bishops ng Protestant Church. Yes. Oh, yes, yes. Pagka pumunta ka sa Union Theological Seminary, nandun po ang pangalan niya. Right. Sa mga unang kasama si Bishop Sobrepeña. Correct. Oh, yeah, okay. Okay. So ang faithfulness ng Panginoon po from generation to generation. Correct. Amen. So nung lumalaki po ako, while I was being exposed by my father sa church nga na 2 minutes in, out na agad. 5 minutes kaya, no? Yeah, in fact, yung mga ibang auntie ko, binibigyan ako ng, alam niyo yung sa Rose, yung Yeah, okay. rosary and ganun. So natuto po ako niyan. And then may turning point po sa buhay namin na meron pong isang missionary. Ang pangalan po ay F. Tindero. Oh, Kamuning. wow. Opo. Naglilibot ho siya, and then na-encounter po niya yung kapatid ko. Sabi niya, interested ka bang mag-Bible study? O, nag-Bible study. No? And in fact, before that pala, yung auntie ko sa Mandaluyong, ang bahay nila was used as the headquarters of Christ for Greater Manila. Oh, CGM. Okay. Yeah. And then umattend kami one evening, inimbita yung mother ko, tapos kaming dalawang magkapatid. Tapos napansin nung auntie ko na may-ari ng bahay na hindi namin alam yung Bible. Magbabasa yung buong Bible study group ng John, hindi ho namin mahanap kung saan yung John. Umpisa namin sa Genesis. So sabi nung auntie ko sa mother ko, gusto mo magpadala ako ng missionary para para maturuan yung mga anak mo. So nagpadala po siya, ang pangalan po ng missionary, Art Pimentel. So nagkasabay po 'yon, may convergence po yung si Kuya Art na bina-Bible study kami. At the same time po, dumating po sa buhay namin si Pastor F. Tindero. Hindi pa po siya bishop. Yes. And ang ginagawa namin, gigising kami ng 5 o'clock. Pupunta kami sa Kamuning Elementary School. Magba-Bible study ho kami. Hintayin namin yung araw na umakyat, na sumikat. Wow. Oh. Tapos, sa ang sabi ni Kuya F, kailangan maghanap kayo ng church dito. Meron kayong dapat. I think wala pa yung noon
Yung KBCF yata, wala pa yata noon eh. Parang Mhm. nagmi-mission work lang siya sa Kamuning. Yes, yes. Oo. And then yung brother ko, kakaikot niya sa Kamuning, napunta siya sa Kamuning First United Methodist Church. Oh, yes. Okay. At the Doon sila corner ng Arnel, EDS. yung Mhm, yung church mhm. nila Arnel, oo. Yes. Tapos naimbita ho siya. Naimbita siya sa church, no? And then parang sa Biblia po, alam nyo, inimbita ako nung kapatid ko. Ah, Sabi niya, why don't you wow. join me sa church? Mhm, mm. It turned out po later on na yung kapatid ko po became a pastor. Mm. Oh, wow. Oo. Mhm, So mm. anyway, I was about 12 years old po nung nangyari po yun. And then as God provides and leads His people, 2 years after po, nag-break po ang family namin. Nag-separate Mm. parents ko. Mm. Mhm, mm. Oh, So it wow. was a preparation for me Yeah. na na magkakaroon pala kami ng ganun na trauma sa family. Mhm, Mm. mm. And Mm. ako nagpray ako na every day po for almost 11 years. Na sabi ko, Panginoon, hindi ko alam kung paano ko magtatapos ng pag-aaral ko, kung ano mangyari sa buhay ko. Mm. But can you please be my father? Mhm. Oh, yeah. Yes. O di, ano po yan? Wala namang kidlat, wala namang yung wala ho mga ganun. Pero everyday po, titingin po ako sa langit, sa ulap at yun po ang sasabihin ko, no? Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin pero can you please be my father? Wala pang mga fireworks, wala akong naririnig na Yeah, yeah. lahat, Mhm. So anyway, fast forward po, naging pastor po yung kapatid ko, no? Nag-continue po kami ng ministry sa Kamuning First United Methodist Church. Umattend kami ng mga choirs, umattend kami ng mga Bible study. Mhm, mm. Meron po kaming nami-ministeran po ako ni Miss Nati Lopez, no? Mm. Ano po siya, every week po. Imi-meet niya po ako. O sige, anong binasa mo na passage sa Bible? Explain mo sa akin. Talag Kailan may notebook ka daily kung ano yung binasa mo tsaka kung ano yung reflection mo. Mhm, Kung hindi, mm. bagsak ka. So yan ang background ko po. And then of course nung high school, napunta ako sa ISCF sa UP. UP Mhm. high po ako. Oo. Yes, oo. Tapos sa college, napunta po ako sa State Varsity Christian Fellowship. Kung saan ko po na-meet si Elise. Mhm. Oh, the Naging wife beautiful ko po. wife. Mhm. Opo. Sa po kami, sa SVCF po kami nagkita. Oh. Mm, mm. Yeah. And so, nag-continue po yung journey namin. Kaming dalawa, umattend kami ng His Sounds. Yung kay Okay. Philip Oh. Sanya. Oh. Mhm. Mhm. Yan. Tapos siyempre, nag-start na tayong magsulat sa papuri. Ayan. Aha. Ako Mhm. si Junji, si Arnel, Tok Barkada mo. Villanueva, Joel Navarro, lahat Yes, ng mga dyan. Oh, tama, tama. mga Oo. pillars ng papuri ho. Ayan. Mm. And then one day, ito po ang hanggang ngayon di ko po ma-explain ito Yung church po namin, ang pangalan Christ is Exalted Community Church. Ang Wow. po niyan si Ed De Guzman. Oo. Mhm. So anyway, po kami. Nagtatrabaho na po ako noon. Fast forward mga 25 na yata ako noon. Mhm. Mhm, Pero mm, mm. di nag-attend ka ako ng isang camp. Doon sa camp po na yon, meron pong isang pastor na first time ko po na-meet. First time po na-meet nung church namin at nag-preach po siya ang topic po, listening to God. Oh. Di ganon, listening to God. O, di, sabi niya, pagkatapos nung nung lecture niya, sabi niya, Pastor Ed, do we have time para ipag-pray ko yung mga yung mga members nyo? Mhm.
O sige, di wala pa naman yung lunch so ipag-pray. So sa Makatwid, nakapila po kaming lahat na umattend nung camp Nang serve. kami. Di turn ko na. Ha? Mm. Paglapat niya ng kamay doon sa balikat ko, pagdasal niya gano'n, tumingin siya sa akin. Mm. Sabi niya gano'n, eto medyo emotional ako dito pag Okay. Go ahead. Okay lang. Sabi okay lang. niya, God has heard your prayer. Mm. Tapos ang sabi niya, I, the Lord, am your Father. Amen. Mm. Wow. Praise God. Wala po akong iniistoryahan yan. Mm. Wala. Kahit kapatid ko, hindi ko iniistoryahan yan. Yung prayer. Yeah. Pati pastor namin, di ho niya alam. Mm-mm. Wala akong sinasabihan na yun ang prayer ko everyday. Ito pa ngayon, immediately after that, umiyak na ako. No? Confirmation po ng dasal ko for 11 years. Wow. Ang sumunod na word, sabi nung pastor sa akin, and God says, global. Ooh. Ako po, pag sinabi niyo po ako, laking kamuning ako doon lang po ako sa mga doon sa mga barkada ng mga di ba? Oo. Ang namamamayan Pag sinabi niyo sa akin na alam mo one day magtatrabaho ako sa New York, sasabihin ko sa imposible. Yeah, right. Magiging IT executive ka ng mga global companies, sasabihin ko hindi mangyayari yan. Pero ang word po sa akin ng Panginoon, global. Alam niyo wow. Umalis po ako sa Philippines, to be an expat when I was 42 years old. Okay. Sasabihin ko sa inyo, 18 years na po akong wala sa Pilipinas. Lahat po ng positions ko when I left the Philippines, may title na global. Oh, wow. Amen. Praise God. Ang title ko po ngayon dito sa university dito sa New York, ang title ko po is Senior IT Director for Global Infrastructure. Wow. Oh, wow. Oh, praise God. Hindi ko po ma-explain yan. Kung maraming nagtatanong sa akin, paano nangyari, hindi ko alam. Basta tinanggap ko yan na yan ang word ng Panginoon sa akin. So, yan po ang faith journey ko. And yan po, every now and then, lumalabas po sa mga kanta ko, yung mga sinusulat ko, yung mga encounters with yung mga ibang kapatiran natin na nag-i-start ng nila, faith journey nila. Lumalabas po yan sa mga awitin na sinusulat ko rin. Opo. Oh, wow. I-strengthen po sa aking pananampalataya. At malaking factor po dyan, Kuya Dave, sinasabi ko is si Junji po. Nung nung nag-uumpisa kami sa Papuri, po kami, we check each other's work. At that's how we improved our craft po. And then unti-unti po na nag-move kami from Papuri to the pop music world. Nabanggit po ni Ate Maru na si Junji din po is a grand prize winner ng Metropop 1997. Oh. Ako naman po 2 years after 1999. Amen. Lahat po yan dahil sa po natin sa pananampalataya sa Panginoon at saka yung refinement ng skills ng writing through Papuri. Lahat po yan, we go back to the days of Papuri po. Na nagre-recording, pinagdidiskusyonan po namin yung mga lyrics namin, yung melody. Oji, bakit ganun nung nilagay mo dyan sa lyrics mo? That's so nice. G, thank you so much for sharing. Wow, your life, it's an inspiration sa ating mga tagapakinig na just keep being faithful to the Lord, no?
At alam ng Panginoon ang plano niya sa ating buhay, di ba, Kuya Dave? Yes, two words stand out sa sinabi ni Kuya Donji. Yeah. The word Father at yung global. Wow. Ibig sabihin pagka nasa Panginoon tayo, you belong. Kaya sino man sa atin ang lalapit sa Panginoong Hesukristo, nakalalapit tayo sa ating Ama. Sapagkat nasabi sa atin ng Panginoon na walang nakalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Pag nasa Panginoon tayo, yung second word na ginamit ni Kuya Doji, yung kanyang word na global, we have a business at ang tungkulin o gawain, ano man ang ating pagkatawag sa buhay. Si Kuya Doji, nasa larangan ng IT, nasa larangan ng musika. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na naging laan siya at sumunod sa Panginoon sa pagkatawag na ito. Kaya sa ating mga tagapakinig, if I were you, I will keep this program. Tandaan po ninyo, February 1st, 2025, isave niyo ito. Napakaganda ng binagi sa atin ni Kuya Donji. Talaga ninanamnam ko bawat sinasabi niya kung paanong ang buhay niya ay iniligtas ng Panginoon, kung paanong pinatubayan siya ng Panginoon, at kahit iho doon sa mga masasaklap na mga pangyayari, nakita ko ang kamay ng Panginoon na gumagawa sa inyong buhay. Kung sino ka ngayon at kung ano ka ngayon ay biyaya ng Diyos. Kaya napakaganda na yung binahagi sa amin. At Maru, pinakikinggan ko lang si Kuya Doji. Ako'y lubos na napagpapala. I'm taking in everything that he is saying. Ngayon ko lang kasi narinig yan Kaya isa-save ko itong February 1, 2025 program at babalik-balikan ko sapagkat napakaganda na ginawa ng Panginoon. Tama. Hindi Kuya Doji. Kuya Dave, kung pwede pong idadagdag ko lang Sige po. Yung preparation po natin sa buhay. May mga times po na nag-iisip po ako, bakit nyo ako pinadaan sa ganong hirap? Panginoon. And pag nag-uumpisa akong magsulat, saka ko naiintindihan. Wow. That's yung purpose Kasi kung hindi mo dinaanan, hindi mo masusulat. Yes, true. Hindi authentic. Pag nag-share ka, hindi malalim. Walang depth yung ano. You can look at somebody and say, I've gone through that myself. Amen. Yeah. Alam ko kung ano yung pinapagdaanan mo. That's right. Wow. And pag sinabi mong, and God will rescue you. Yun ang experience na patotoo. Kasi I've been there and I've experienced how God can rescue you. Amen. Wow. May kasabihan may kasabihan, you cannot give what you don't have. Hindi mo maibibigay yung wala sa iyo. At yung naranasan mo, yun ang pinaka-authentico na patuto na maibibigay natin. Yung life story mo, iho, yung naranasan mo sa Panginoon, talaga nagiging makatotohanan sa lahat at nakapagpapala. Ganon din naman ang salita ng Diyos sa atin na pagka talaga naranasan natin, ito ang nagiging life-changing, ito ang bumabago sa atin. Kakapagpala, iho, ang iyong totoo. At ibig ko sana ipag-pray at mga dita na at tayo manalangin at ipag-pray natin si Kuya Doji bago natin bigyan ng ilang closing remarks ng ating Maru. Panginoon, salamat po sa buhay ng aming kapatid na Doji at sa ilang programa makakasama namin ang kapatid na Eliza. Kung paano ang aming kapatid na Doji ay yung binago, niligtas, binigyan ng papel sa buhay, kung paano siya po ay nagdaan sa marami mga karanasan at ang mga karanasan ito ang siyang nagbunsod naman sa kanyang mga awitin, kaya nagiging makulay, makatotohanan ang kanyang mga awitin dahil lang sa ito'y naranasan. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala mo sa buhay ng aming kapatid na Doji at ng aming mga tagapakinig sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Well, next week po ay ibabalik natin si Kuya Doji for more stories. Wow, what an inspiring Amen. Amen. life, no? At ating alalahanin at ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din, nagpapasalamat tayo, napapakinggan din tayo at napapanood sa South Cotabato, sa Coronadal, sa DXKI 1062. Ito ay tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5:30. Muli nagpapasalamat tayo sa ating special guest, Kuya Dave Doji Simon, and he will be back next week. So Amen. tayo po ay pansamantalang magpapaalam sa araw na sa ating programa ngayon. Ito po si Ate Maru Cepeda Javier. Dave Marcelo po, kinakatawan ko po ang ating kapatid na Doji Simon at ang ating kapatid na Desa Magtunao sa control. Kami po nagpapasalamat sa inyo. At tandaan natin tulad ni Kuya Doji, maranasan natin ang magandang buhay sa ating Panginoon. Tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas at ating isang pamuhay ang lahat ng kanyang pinaparanas sa atin. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po at wawakasan natin ang ating palatuntunan sa pagsasabi dito na pagkasama natin ang Panginoon. Kuya Doji at Maru, sabay-sabay tayo. With the Lord's help, we can do it! Woohoo! Inyong narinig ang Weekend Duet dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.